Kung makasubscribe na kayo sa akin, updated kayo lagi sa ating mga breaking news, no? At syempre, yung mga cellphones po ninyo, ma-notify po ito para ma-notify para kung magla-live tayo, alam ninyo kaagad, ha? Kagaya nito, yung mga moderators natin, nag-subscribe yan lahat at yung mga ilan nating mga viewers. So, alam niyo kaagad kung mag-live ako, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe at mag-subscribe sa Donmar TV. Okay? Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Nakakagalit ito ng taong bayan, itong ng mga nangyayari ngayon. Galit na po ang taong bayan dahil na-observe ng taong bayan na itong administrasyong ito is very desperate na matanggal na talaga itong si Vice President Inday Sara Duterte. Desperate in the sense na lahat na lang ng mga government officials na kaalyado nila, kinokontrol na nila kung ano yung gagawin. Okay? Kagaya nito, kumakalat na naman at nag-trending itong balita na ito ng mainstream media kasi po, may pangatlo na namang impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Pangatlo iba yung nangyari kahapon sa Makabayan Black headed by Castro. Iba na naman ito. Impeachment complaint laban kay VP Sara. At tinanong ang House of Representatives, sino po itong mga grupo na Kap Elzar? Hello po, Kap Elzar. Ayan. Yung ating moderator na si Kap Elzar Itong grupong ito, nung tinanong sila ng media kung sino itong third, pangatlong impeachment complaint. Marley PH, hello po. Shout out po sa inyo, yung moderator natin, siya mag-ano rin kayo mag-subscribe rin kayo kay Marley PH. Itong pangatlong complaint po ng impeachment laban kay VP Sara, tinanong sila ng media kung itong House of Representatives, tinanong sila kung sino itong grupong ito. Napag-alaman naman natin na ito raw hindi lang nila gustong mapangalanan isa-isa. Pero ito raw ay another group of congressmen. So imagine that one. Ako, duda ako rito I might be wrong, I might be correct, pero it's very obvious naman kasi. Basing on my analysis, alam ko na si Martin Romualdez na naman ang tambaluslos na naman ang nagko-control dito. Siguro, di natin alam, inutusan na naman ito ni Martin Romualdez. Another group of congressmen nagfa-file ng impeachment, pangatlong impeachment complaint. So, anong masasabi nyo dito? Desperado na. Maraming salamat po sa $4.99 kay Telma Harrington. Ayan, gawin ko tong gawin kong moderator itong si Ma'am Telma. Ma'am Telma, welcome to Donmar TV. Ayan. Ayan. Paano ito? Hindi naman wait muna Ayan. Ayan. Ma'am Telma moderator ka na sa akin. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Telma. Donmar, congratulations for spreading the truth. Of course. Di ba? So, it's very obvious na itong si Tambaluslos kinokontrol na niya yung mga kongreso. I don't believe kung itong mga grupong ito, congressmen, kusang loob nila yon na file sila ng impeachment complaint. Ako, sa sarili kong paniniwala, utos ito ni Tambaluslos. Di ba? So anong masasabi mo dito? Desperado na talaga. Desperado na itong mga taong ito na ang kanilang leader ay magiging vice president. Gusto na sigurong papalit dito kay VP Sara. Sabi nga ni VP Sara,
ikaw Martin Romualdez, hindi ka iboboto ng taong bayan. Sukang-suka na po ang taong bayan sa mga ginagawa mo, Martin Romualdez. Oh, yan ang sabi ni VP Sara. Ha? Oh, sabi ni balik sa EDSA. Oh, babalik kami bukas sa EDSA tomorrow. Nandito pa naman ako sa Maynila. Sukang-suka na po ang taong bayan sa mga ginagawa po ng mga kongresista na ito, especially yung Tuwadcom na yan, ang daming galit. Oh, tapos ngayon, magpaano pa kayo ha? Hindi pa kayo magpapabanggit ng mga pangalan diyan na another group of congressmen ha, nagfa-file pa kayo ng pangatlong impeachment complaint. Bakit? Hindi ba sapat sa inyo yung unang impeachment complaint? Hindi ba sapat sa inyo yung pangalawang impeachment complaint? Ha? Na magfa-file kayo ng pangatlo? Ganyan na kayo kadesperado para lang matanggal si Vice President Inday Sara Duterte? 'Di ba? So, ganyan po ang taong bayan, alam ng taong bayan kung sino yung mga peke na mga kandidato, kung sino yung mga peke na mga government officials at kung sino yung mga totoong government officials. Kasi yung mga peke po na mga government officials, mga gahaman yan sa kapangyarihan. Gusto kaagad na in power sila. Bakit? Ikaw Martin Romualdez, ha? Walang personalan dito, Martin Romualdez, ha? Ako lang po ay nagre-react bilang isang mamamayang Pilipino. Martin Romualdez. Ano naman ang itatawag namin sa inyo? Hindi ka pa ba kontento na House Speaker ka? Gusto mo talagang maging presidente in the future? O gusto mo talagang matanggal si Vice President para ikaw yung papalit bilang Vice President? Kaya may ganito ng mga galawan sa House of Representatives. Sinabi na nga ni Bongbong Marcos sa inyong bangag na leader na he is not for impeachment kay VP Sara for some reasons, di ba? Bakit hindi niyo masusunod 'yun? Bakit? Pati ba si Bangag Junior? Plastic rin sa kanyang mga sinasabi? Di ba? Ito raw ay ihahain. Itong grupo na ito ha, lilinawin ko. Itong grupo ng mga congressmen na gustong mag-file ng impeachment complaint na pangatlo na ito ha, ihahain raw ito next week. Okay? Yan ang sabi nila. Next week po ito magaganap. So, ganyan po ang mga government officials na nagmamadali. Sino ba namang taong bayan na hindi magagalit yan? Ha? Kontento kami sa serbisyo ni VP Sara. Nung panahon ng bagyo, sino yung unang umabot na mga tulong? Di kay VP Sara. Di ba? Tapos pag-initan pa niyo yung travel expenses ni VP Sara. Di ba? Pinag-initan ngayon ang travel expenses. Sobrang laki raw ang travel expenses ni VP Sara. Syempre, ang sagot ko yan, malaki talaga ang travel expenses ng isang leader na nagtatrabaho. Nag-iikot sa buong bansa para lang matulungan ang taong bayan. Di ba? Naiinggit sila eh. So, tingnan natin ha. Let's wait and see kung next week sino itong mga grupo ng mga congressmen na magfa-file ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Tapos ito pa. Itong Makabayan Black, headed by Franz Castro. Imagine how desperate they are. Nagsisimula na raw silang kumilos. Si Franz Castro nagsimula ng kumilos. Na para magpakalap sila ng pirma ng mga congressmen. Diyan sa House of Representatives, itong mga Makabayan Black, nagpakalap na sila ng mga pirma na aabot ito ng 1/3, para itong impeachment complaint nila, iba rin ito ha, ito yung second impeachment complaint. Para raw aabot
itong endorso na ito sa Senado. Imagine that one. Diretso na ito sa Senado Diretso na sa Senado. So, ako naman, hihintayin natin si Franz Castro at itong mga Makabayan Black. Hihintayin namin na aabot yan ng 1/3. Kung let us see kung talagang hawak ni Tambaluslos ang buong Kongreso. Sige. Siyempre, sa tingin ko, aabot naman siguro ng 1/3. No? Pero, para sa akin, useless pa rin yan Kasi sa Senado, parang talbog sa Senado Yung Senado natin ngayon, parang they are not also for impeachment kay VP Sara. Nakakalito nga Kasi si Bongbong Marcos at itong si Tambaluslos Martin Romualdez, sa tingin ko, nagplastik-plastikan lang sila ngayon. Alam ko, gusto rin nila ma-impeach si VP Sara. Paano yan? Noong panahon ng kampanya, malaki po ang naitulong ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa dami ng Iglesia ni Cristo, nakakatulong yun sa boto ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Yung Iglesia ni Cristo, nagpalabas na po ng official statement na ayaw po nilang ma-impeach itong si VP Sara. Nagpalabas po ng statement ang Iglesia ni Cristo na sila po ay magrarally para isigaw sa taong bayan na hindi nila gusto itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Di ba? So meaning to say, nag-emergency meeting raw itong si Bongbong Marcos. Gaano yan katotoo? Noong nag-file ng impeachment complaint, noong nag-announce pala yung Iglesia ni Cristo patungkol dyan, nagpanic raw sila, nag-emergency meeting yung dalawa, si Bangag at sa Tambaluslos. Gaano yan katotoo? Di ko lang alam kung totoo ba yan o hindi kasi kumakalap sa social media Okay? So, di ko lang alam. Hindi siyempre, alam nila na ang Iglesia ni Cristo, malaking grupo yan. Natataranta rin sila, baka itong Iglesia ni Cristo na ito, ay hindi po ito susuporta sa Marcos sa slate. Di ba? Kasi kung magagalit po itong Iglesia ni Cristo, there will be a big tendency na hindi po susuportahan itong mga tatakbong senador ni Bongbong Marcos. Okay? Para sa amin, para sa mga DDS nga, good news itong ginawa ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, desperado na si Makabayan Black Franz Castro. Castro, magpadala ka ng mga yung mamahaling ballpen para sa pirma na yan, para aabot ng 1/3. Para tuloy-tuloy na yan ma-endorso sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. So, yun po. Okay? At heto pa, bakit ba dito sa thumbnail natin ang ginawa ko, desperado na sila. Desperado na talaga sila. Dahil alam nila gaano kapopular si VP Sara. Alam nila kung gaano kamahal ng taong bayan itong si VP Sara. Alam nila na mahirap gibain, ibagsak itong mga DDS at mahirap ibagsak si VP Sara. Alam nila. Alam nila. Kaya ginawa na nila ang lahat para lang mapabagsak itong si VP Sara. Isa na dito sa mga ginagawa nila, itong si Presidente Bongbong Marcos, in-invite itong mga kongresista sa Malacanang. Bihira lang itong mga kaganapan na ganito This has something to do about the impeachment of VP Sara. Yun ang analysis ko dito. Bakit ka mag-i-invite ng 200 kasi ang nasabi sa balita,
may dumalo raw. Yung mga congressmen at congresswomen, mga around 300 plus yan sila ha. 300 plus. Ngayon, ang Pangga Mercy, hello po, ayan, magpahinga ka na dyan, Pangga Mercy, kasi kanta ka ng kanta kanina eh. Diba? Pahinga ka na dyan. By the way, thank you Pangga Mercy sa lahat-lahat, no? Siya talaga yung gustong makapunta talaga kami sa bahay niya, no? Na pinakilala kami ng kanyang husband niya doon at nagsalo-salo kami doon, nagkumain kami doon at nagkantahan. Thank you very much, Pangga Mercy. We love you. So, ayan. 200 congressmen and congresswomen pumunta po doon sa Malacanang kasi ini-invite sila kay Presidente Bongbong Marcos. At doon, anong nangyari? Fellowship raw. Fellowship ng ano? Fellowship para ipabagsak si BP Sara? Ha? At heto namang mga kongresista na ito na sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos, edi syempre, bakit sila sip-sip, no? Syempre magpasip-sip sila kasi presidente yan eh. Pinsan yan ni Panginoon nila. Kung hindi sila sip-sip, baka hindi sila mabibigyan ng budget sa kanilang probinsya. Di ba? O dapat magpasip-sip ka. At alam ko, one of these days, kung mananalo si VP Sara, magbabaliktara na naman yan. Oh. Yan ang sabi ni Attorney Panelo. Magbabaliktara na naman yan. Lahat ito, itong mga taong ito, lahat ito, supporter ito ng Administrasyong Duterte. Ha? Halos nga humalik ng puwet ni Duterte ito dati, pero ngayon, tingnan nyo. Ha? Talagang money talks talaga. Di ba? Wala akong sinabing it's the corruption, no? Kasi wala naman tayong ebidensya na nangungurap sila. It's about the budget. Kasi kung hindi ka magpasip-sip nitong administrasyong ito, kung hindi ka magpasip-sip sa House Speaker, hindi ka mabibigyan sa mga proposed budget sa mga proyekto nyo sa probinsya. Yun ang ibig kong sabihin. Di ba? Ngayon, itong House of Representatives, ganito sila kasip-sip sa Pangulong Marcos ha, gagamit raw sila ng mandato. Ha? Kasi mandato raw sa kanila sa taong bayan na protektahan itong gobyerno, itong administrasyon ni Marcos sa mga destabilization. Di ba? Nag-present po sila ng manifesto kay PBBM. Wow! Ang sip-sip. Ha? Nag-present sila ng manifesto kay PBBM. Ano yung manifesto na ito? Ang manifesto tingnan nyo kung gaano ka nakakatawa itong manifesto na ito. Manifesto para sa katapatan ni PBBM. Nagpasa sila ng manifesto kasi poprotektahan nila si PBBM na hindi po ma-destabilize. Uy, alam nyo ba mga kongresista dyan, itong mga pagtitipon-tipon sa EDSA ng alam ko natatakot kayo. Kasi bakit kayo magpe-present ng manifesto kay PBBM na katapatan o kay PBBM? Tapos sabay sabi, mandato namin para protektahan ang administrasyon ni PBBM sa mga destabilization. Remember, itong nasa EDSA na mga taong ito, kasama na ako dyan kasi pumupunta tayo dyan, we are not for destabilization sa administrasyong Marcos. Hindi yun po ang panawagan namin. Ang people power, kung matanggal si Bongbong Marcos, ano yan? Kung mangyari yan, mangyari yan. Pero yung pagpunta ng taong bayan sa EDSA, hindi yun ang layunin na i-destabilize si PBBM. Hindi. O kung sabihin nyo, wag na kayong magbulahan doon, Mar. Hindi. Hindi nyo naiintindihan. Yung mga tao po na nandyan sa EDSA, gusto lamang nilang sumigaw, mga hinanaing sa mga kapalpakan ng gobyernong ito. Gusto lang nila isigaw yung mga pangako ni Bongbong Marcos na hindi po natuloy. Gusto lang nila isigaw
Yung PhilHealth, ang laking pera na very questionable kung bakit saan napunta itong malaking pera ng PhilHealth. Bakit issue itong unprogrammed funds na doon raw ito kasi malaki na raw yung pera ng PhilHealth. Ganito, bla bla bla, kung ano yung issue yung PhilHealth na yan eh. Pera yan ng taong bayan. At itong gold na binenta raw. For what purpose na binenta itong gold reserves ng Pilipinas? Saan napunta? Bakit binenta? Kung nabenta man ito, itong malaking pera na ito, saan ito pupunta? Yan ang tanong ng taong bayan. Saan ito napupunta? Yan ang isinisigaw sa mga tao dyan sa EDSA. Okay? So, talagang itong si Tambaluslos at si Bangag, they are very powerful now. Ako, this is freedom of expression Hindi naman tayo galit kay PBBM personally. Hindi naman tayo galit kay Martin Romualdez personally. Galit lang tayo kung papaano nila hinandol itong administrasyon at itong taong bayan. Okay? Kamote Moto, shout out Boss Donmar. Ayan. Maraming salamat Kamote Moto. Ayan. So, Jane Bramblit, hello po. Si Jane Bramblit, ayan, bilyon-bilyong pondo na nagawang walang nagawang big projects, correct? Sabi nga yung Grab driver na sinakyan ko kanina, sabi niya nung panahon ni Tatay Digong. Sabi niya mismo yan kanina yung yung panahon raw ni Tatay Digong, ang dami pong mga skyway na naitayo dito sa Maynila. Ngayon raw sa panahon ni Bongbong Marcos, ni isang skyway walang naitayo. That's an example That's an example. Kung meron man naitayo, nasaan? Di namin alam. Meron ba? Kasi baka hindi lang ako updated, pero wala talaga. Wala akong nakitang balita na may naitayong skyway. So, they are very powerful now. Kasi kaya ni Bongbong Marcos, para sa akin, analysis ko ito, posibleng kaya ni Bongbong Marcos na utusan si Martin Romualdez na pumasa kayo ng manifesto para i-mandate nyo na protektahan ang administrasyon na ito ng destabilization. Hindi po destabilization ang nasa EDSA. Hindi yan. Freedom, yung ginagawa po ng EDSA ng mga tao dyan, freedom of expression yan. Sumisigaw sila sa mga hinanaing ng mga kapalpakan ng gobyernong ito. Okay? Many to mention. Ngayon, napahiya sila dito Bakit napahiya? Si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang Christmas message, nagpalabas po ng Christmas message itong si VP Sara at nagpaalala sa mga taong bayan. Ito yung Christmas message nakita ko tong balita kanina. Sabi ni VP Sara, sapul na sapul wait muna ito yon. Sabi ni VP Sara sa kanyang Christmas message, nagpaalala po siya na mapagpatawad tayo at mapagbigay at mapagmahal. Diba? Anong ibig sabihin? Mapagpatawad tayo sa ating mga kaaway. Diba? Mapagbigay. Yung ayuda ni Martin Romualdez, mapagbigay. Huwag kayong magpalinlang yan. Okay? Kasi sabi, Mike the Traveler, hello po. Kasi sabi po ni VP Sara, ang dami po ngayon, legal na ngayon ang vote buying. Yang mga ayuda-ayuda na yan, that's one way of vote buying already. Kaya nagpaalala po si VP Sara, mapagbigay tayo, pero tanggapin nyo. Pero yung sa gobyerno, pera yan ng taong bayan,
Huwag kayong malinlang dyan. Kunin nyo ang pera kasi ayuda yan, pera yan ng taong bayan, pero huwag kayong magpadala sa eleksyon. Gagamitin nila itong mga ayuda na ito na magpabango. Okay? At sabi ni VP Sara, mapagmahal. Ang tanong ko dyan, si Bongbong Marcos mapagmahal ba? Mapagmahal ba siya sa taong bayan? Si Martin Romualdez, mapagmahal ba siya sa taong bayan? Mapagmahal na ba si Martin Romualdez dahil namimigay ng ayuda? Ask yourself kung tama ba yan. Iba yung mapagmahal na plastikan ha, para lang you will be in power ha. Di ba? Ngayon, sabi ni VP Sara, nagparinig si VP Sara ha, sabi niya, hindi ako magpapatawad. Wala naman siyang binanggit na pangalan, pero it's very obvious na ang tinutukoy dito si Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez. Hindi raw siya magpapatawad. Ako, I would understand ni VP Sara bakit hindi niya mapapatawad itong si Bongbong Marcos. Of all, pati itong si Martin Romualdez, of all the things na ginawa ni VP Sara para manalo si Bongbong Marcos, look at what happened now. Look at what they did to VP Sara. Ni minsan hindi kinampihan ni Bongbong Marcos itong si VP Sara sa mga batikos nitong House of Representatives. Nagsimula ito kay Castro eh. Si Castro nagrereklamo dito sa confidential funds ni VP Sara. Instead na itong si Tambaluslos kakampi dito kay VP Sara, anong ginagawa? Tinitake advantage. Ginamit niya ang Makabayan Black, ginamit niya si Franz Castro para maimbestigahan itong si VP Sara sa kanyang confidential funds. At wala naman. Wala silang makuha dyan kasi nagsabi na ang COA lately na ang 2023 Office of the Vice President Budget at itong confidential funds malinis. Ginasta po ni VP Sara sa tamang paraan. Napahiya kayo dyan eh. Di ba? Napahiya sila doon. So, nagbigay na naman ng payo itong si VP Sara. Si VP Sara nagbigay ng payo sa taong bayan. Sinabi ni VP Sara na kayong mga botante, kayong mga taong bayan, mahalaga po ang boto natin. Every time merong election, kung tayo po ay boboto, mahalaga po isa puso natin yung pagboto natin. Bawat isang tao, bawat isang boto, mahalaga po yun. Sabi ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, during sa kampanya, huwag kayong magpabudol sa mga government officials na nagsasabi na mangangako yung mga government officials. Siguraduhin nyo yung mga government officials na nangako sa inyo na natupad yung mga pangako. Huwag nyong iboto yung mga government officials na nangako na ni isang pangako walang natupad. Okay? Mga pangakong napako. Okay? At higit sa lahat, sabi ni VP Sara, huwag nyong iboto ang isang government official dahil may pangalan sa kanilang apelyido. Okay? Don Mar, kumusta po? Tama po, sabi ni Yang Manuel. Pero pangit ang pelikula kung walang kontrabida. Oo nga, pangit ang pelikula kung walang kontrabida. Pero itong mga kontrabidang ito, nagsasuffer po ang taong bayan. Nagsasuffer po yung ating mga mahihirap na mga kababayan natin. Di ba? So, yan po ang payo ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong magpalinlang sa mga taong ito. Yung mga kandidatong mahilig sa mga pangako. Nabudol na tayo niyan ni Bongbong Marcos. Dati sabi ni Bongbong Marcos, gagawin niyang 20 pesos
per kilo ang bigas. Nasaan na ngayon ang 20 pesos per kilo? Sabi ni Bongbong Marcos, nagmayabang sa SONA. Nagtatayo ako ng 5,500 flood control projects. At yan po ay kasalukuyang nandiyan na yung 5,500 control projects. Dumating ang mga baha. Dumating yung bagyo na hindi kasing lakas, bumaha kaagad. Di na-fact check siya dyan sa bagyo. Na-fact check siya sa bagyo. Tingnan nyo kung gaano mabubuking ang isang taong nagsisinungaling. Diba? Sinabi ni Bongbong Marcos, hindi ko pababayaan ang aking Vice President dahil unity kami. Kaya nga, tinatawag sila ng unity team nung panahon ng kampanya. Pero ni isang beses na binatiko si VP Sara sa House of Representatives, hindi mo makikita si Bongbong Marcos na kinampihan ang ating Vice Presidente na si VP Sara. Halos siguro lahat ng mga pangako ni Bongbong Marcos walang natupad. Sabi pa niya, ipagpatuloy niya ang relasyon na sinimulan ni former President Duterte dito sa Pilipinas at itong China. Look at what happened. Nagtayo siya ng EDCA, lumalalim yung yung ating hidwaan ng China. Look at what happened now. Ang China na nakakatulong sa atin ng mga big ticket projects, yung mga infrastructures, wala na. Wala na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matalino po si former President Duterte. Ginamit niya ang China makipagkaibigan para po makapagtayo ng mga infrastructure projects. Matalino eh. Sabi nga ni VP Sara, Bongbong Marcos hindi marunong. Hindi marunong. Hindi kasi marunong si Bongbong Marcos. Kaya, napahiya itong si Bongbong Marcos, wala siyang maipakitang mga pangako na natupad, nililin lang niya ang taong bayan ngayon at itong si Tambaluslos sa hearing ng hearing. Ano bang nagawa ng administrasyong Marcos? Hearing lang ng hearing ng Tuwadcom. Yun lang ang nagawa ng administrasyon na ito. Hearing dito, hearing doon, ipapatawag si former President Duterte, ipapatawag si VP Sara, ipapatawag si Alice Guo, ipapatawag si Tebes, ipapatawag si Bantag, kung ano-anong mga hearing. Yan po, yan ang trademark ng administrasyong Marcos. Di ba? Di ba? Oh, yun lang po, ha? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga topic natin. Magtanong, mag-react, mag-question sa comment section at mag-usap-usap tayo sa comment section. Okay?